Ay friends, isang araw ay may lumapit sa ating Panginoong Jesucristo na nais siyang hulihin. Ang tanong nila ay kung dapat pa bang magbuwis. Kung sasagutin ng ating Panginoong Jesucristo na oo, dapat pang magbuwis, ay paiigtingin niya yung negatibong emosyon ng mga Hudyo laban sa mga Romano na currently ay nag-o-occupy ng kanilang lupain. And therefore, ma-isolate ni Jesus Christ yung mga Hudyo. Kung sasabihin naman niya na hindi na dapat magbuwis, ay magkakaroon naman sila ng opportunity na isuplong siya sa mga Roman officials sapagkat siya ay nagtuturo na hindi na dapat magbuwis. Nagulat naman sila sa isinagot ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila inaasahan sapagkat ang sabi nila ay, meron ba kayong coin dyan? Meron kayong barya? Sabi niya, dalhin niyo sa akin. At nung dinigay nila sa Panginoong Jesucristo yung barya, ay tinanong ng Panginoong Jesucristo yung mga tao. Sabi niya, kaninong larawan yung nakikita niyo dito? Sabi nila, kay Caesar. Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, therefore ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Pagaman nasagot ng maliwanag ang kanilang itinatanong at wala silang maipararatang sa ating Panginoong Jesucristo at the same time, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay may mas malalim na implication sa ating mga tao. Napakinggan nyo na ba yung kasabihang mukhang pera? Hindi naman ibig sabihin na mukha kang Ninoy, mukha kang 500 o mukha kang 100 o yung mukha mo kamukha noong mga litrato na nasa pera. Ang ibig lamang sabihin nito ay yung ating mga pagpapahalaga, yung mga values natin, yung isip natin, yung activities natin ay pawang nakatuon sa pera. At ang pinakamahalaga sa atin ay ang pera. Kaya ang tawag, mukhang pera. Sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung larawan na kay Caesar, yung sa Diyos ay ibibigay dapat natin sa Diyos, ay nagpapaalala sa kanila at sa atin na din nang lalangin ng ating Panginoong Diyos ang mga tao sa aklat ng Henesis Kapitulo 1 nang sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kung tayong mga tao ay ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoong Diyos, kung magkagayon ang ating mga buhay, mga pagpapahalaga pala ay dapat ibibigay natin sa ating Panginoong Diyos dahil hindi tayo wangis ng pera, hindi tayo wangis ng mga bagay na material, kundi tayo ay ayon sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At dahil tayo ay naaayon sa wangis, sa itsura ng ating Panginoong Diyos, ibibigay din natin ang ating mga buhay sa Kanya sapagkat dito nakikilala ang ating malalalim na pagpapahalaga. Ikaw, kaninong itsura ka? Kaninong larawan ka? Because even now, we can live God's Word in this world